Hello, hello. Naririnig ba ako? Yes po, sir. Okay, antayin lang natin yung iba. Kasi may ibang section din na mag-join. Actually, dalawang section kayo nandito. Hindi ko alam kung meron ng iba. Pero antayin natin sila. Hello, hello. Nandito na ba yung BSCPE? Nandito na? Okay. Ang DMET, nandito na ba? Okay, 2-3. Tsaka 2-7. Okay, okay, ayan. Sige, hintay pa tayo. Oh, yes, Gipiga. Nagtaas na lang ka. Okay, hintay pa tayo. Kalahati pa lang nandito eh. Last lecture na to. So,
talaga maghihintay tayo ng paundi pa. Kaya hintayin natin sila mga engineers. Kahit maka 75% tayo, pwede na siguro yun.
Okay, pwede na siguro yan. Ah, loud and clear ang boses ko. React na lang kayo kung loud and clear ang boses natin. Yan, sige, ayos. Yun, so, record ko lang para, wala lang, trip ko lang, ba't pa? Gusto lang record. Teka lang. Yan, okay, ayos. So, magandang hapon, papuntong gabi, dapit hapon sa inyong lahat, 2-3 tsaka 2-7. Kagabi lamang magkakasama tayo 2-3. Ay, nung Lunes pala. Tama, Lunes. Yun, pero yun, salamat at nandito kayo. At salamat din 2-7 at pumayag kayo na mas maaga. Dahil, inisip ko na lang din na mas maaga dahil sa usapan namin ni Pres ng 2-7. At napansin ko na pwede kayo na mas maaga. At nagkaroon ng ibang mga agenda dito kaya naisip ko na sige, online na lang kahit na medyo mahirap o ano man. Pero for sure next week magkakakita naman tayo face to face. Hindi pwedeng hindi. Lalo 2-7. Hindi ko pa kayo na-meet in person lahat. Pero yung 2-3 lang, best ko nang na face to face yung mga yan. Yun, kaya next week sa ating exam, sana ay makapagkita-kits tayo. Yun, so itong lekturang ito, ang panghuling lektura natin na ating tatalakayin, ito yung magiging summarization ba? Kumbaga, panghuling-huling-huli. Kasi nga, ang huling tinalakay natin ay ang lisyang na edukasyon ng Pilipino o ng Pilipinas, ganyan. Tapos, siyempre, napansin natin doon sa lekturang yan sa Pilipinas, sobrang fuck up ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Tipong hindi tayo yung nakikinabang doon sa mga nagiging produkto, no, na outcome ng sistema ng edukasyong umiiral. Na ultimo kahit ako ay naranasan ko yun. Teka lang, magpakita muna pala ako sa camera. Nalimutan ko magpakita sa camera. Nakatali kasi buhok ko eh. Pero yan, nandito tayo ngayon sa opisina. Yan. No. Yan. Dito tayo sa opisina at meron tayong bigote. Yung 2-3, nakita nila yung bigote ko kahapon eh. Papatuho tayo ng bigote. So 2-7, yan. So para lang makita niyo ako. So, medyo malamig, yun. So medyo, malamig dito. Siyempre, naka-aircon kami. Wala kang aircon eh. Medyo ko lang. Ayan, so, nagpalito lang ako para hindi ako maggusto lang AI. Baka mamaya isipin yung AI lang ako eh. Hindi tayo AI. Real na real to. Totoo to. Yan, so ngayon, talakayin natin itong lekturang ito na hugot mula sa wisyo ng konseptong Filipinoluhiya.
At ito ay ating bibigyan ng pamagat na Pilipinohiya, pagpapahalaga sa sitwasyong pangkultura, pampolitika at pang-ekonomiya. Itong tatlong to, nabanggit ko na ito dati, na yung kultura, politika, ekonomiya, nabanggit ko yan sa lisyang na edukasyon ng Pilipino. Kung saan ay may malaking pakinabang sa bawat tipunan, sa bawat bansa, hindi lang sa Pilipinas. Okay, pero dahil sa Pilipinas tayo, dyan tayo magpo-focus sa pang-Pilipinas o pang-Pilipino. Na kung saan ito ay tatlong salik ng lipunan na ating tutuklasin, aalamin, gamit ang iba't iba pang mga perspektiba na meron sa lekturang ito. Pero bago yon, magbigay muna tayo ng mga pagpapakahulugan sa mga salitang makikita natin dito sa lektura. Yan, so merong apat na ating bibigyan ng kahulugan dito. No? So unahin natin yung dalawang basiko. Psikolohiya Pilipino. Siyempre, pag sinabing Psikolohiya Pilipino, ito ay na-lecture na natin noon. Meron na tayong lecture dyan, yung kay Virgilio Enriquez, no, na Psikolohiyang bunga ng karanasan, kaisipan at orientasyong Pilipino. Bawat bansa, bawat kultura, bawat lahi ay may mga taglay na psikolohiya. Pero siyempre, dahil sa Pilipinas tayo, kaya orientasyong Pilipino ang ating perspektiba. Pilipinolohiya, ang paglikha at pagbalangkas ng kalaman tungkol sa bansa na mula sa loob. Nataliwas sa pagbasa ng mga kanluran na mula sa labas, ang isa sa pinakapunto ng Pilipinolohiya. So may kaibahan ito sa mababanggit mamaya na Pilipinolohiya. Kasi itong Pilipinolohiya ay panloob lamang. Sunod ay lumipat ay ang pantayong pananaw ni Jesus Salazar. Panloob na ugnayan ng katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuang pangkalinangan na pinapahayag sa pamamagitan ng isang wika ang sinasabing pangkalahatang larawan ng pantayong pananaw. So anumang mga taglay panloob na ugnayan meron sa ating kultura, mula sa ating bansa, gamit ang ating sariling wika, yun ang pantayong pananaw. Applicable to sa lahat ng uri lahat ng lahi, lahat ng bansa, okay? Pero siyempre, ginagamit natin to at bilang tuntungan sa perspektibang pang-Pilipino. Okay? Pero yung next slide, hindi na to pang applicable pang lahat ng bansa. Pang-Pilipino na talaga ito. Ayun na nga, Pilipinolohiya. Na nababanggit na sa ating subject, unang salita ng ating subject, Pilipinolohiya at Pambansang Kapataran. Pero ano ba to? Ano bang ibig sabihin nito? At buong semestre na namin itong nakikita, naririnig o nababasa. Ito ay isang disiplina ng karunungan na nakasalig sa makaagham na pag-aaral sa pinagmulan, kalikasan at ugnayan ng wika, panitikan, kultura, lipunan, kasaysayan, komunikasyon at iba pang batis ng karunungang Pilipino. Gayon din ay nililinang nito ang mga karunungan ambag ng mga Pilipino sa daigdig ng mga karunungan. So kanina, kung panloob lamang, ito, kung anumang mga nabubuong talino, kagalingan, karunungan dito sa loob ng ating bansa, hindi ito pinipigilang maipakilala sa buong mundo. Hindi ito pinipigilan na malaman ng buong mundo na kaya ng mga Pilipino na meron din talino ang bawat isa dito sa bansang ito. Na hindi lamang ito pang human capital o pang raw materials, na meron din tayong mga taglay ng mga pag-aaral sa pinagmulan, kalikasan at ugnayan ng wika, panitikan, kultura, lipunan, kasaysayan, komunikasyon at iba pang batis ng karunungang Pilipino. So kaya natin makipagsabayan. Yun nga lang, talagang malakas lang ang impluwensya ng sistema ng edukasyon, pero gamit ang perspektibang Pilipinolohiya, kaya natin basagin yun. Yun yung ginawa natin sa last lecture natin na lisang na edukasyon ng mga Pilipino. Binabasag natin yung ganung konsepto at nagbigay tayo ng option kung paano ito mababago at sino yung mga kailangan. Nabanggit doon sa mapandang dulo ng slide, sino yung mga kailangan, mga Pilipino, tayo yung mga kailangan. Nabanggit doon sa mga bantang dulo na slide ng PowerPoint natin. So ngayon, dahil nga nabigyan na natin ng pagpapakahulugan itong apat na terminong ito na ating magiging gagamitin para sa lekturang ito, edi tara,
simulan na natin ang pagtalakay sa wisyo ng konseptong Filipinohiya. Pinabasa ko to sa 27, para lang sa kalaman ng 23, pinabasa ko sa 27 ito last year, pero hindi ko alam kung binasa nila. Yung reading material, dahil sa mga, kung may mga nagbasa man, mapapansin niyo napakalalim ng mga Filipino words doon. Tapos parang hirap intindihin. Pero yun nga, alam ko naman na hindi ganap na matatapos ang magbabasa ng karamihan yun. Kaya nandito tayo para pag-aanin at talakayin ang tungkol dito sa artikulong ito. At ito ay isinulat ni Bayani S. Abadilla o mas kilala bilang Kabay, no? Ayan yung biography niya ng mga panahon na kanyang sinulat itong vision ng konseptong Filipinohiya. At si Sir Bayani Abadilla ay may mga anak na dito nagtatrabaho sa PUP. Tatlo ata sila o dalawa. Basta may mga anak siya na dito nagtatrabaho sa PUP. Yun, at nagturo rin siya rito, syempre. Ay, nakalagay na nga dyan, no? Nagturo din siya rito. Pero siya ang sumulat nitong vision, konseptong Filipinohiya, na kung saan marami tayong mababanggit at mapag-uusapan na iba't ibang mga filosofiya, karunungan na dapat mabigyang linaw at magdagdagan ng kaalaman tungkol sa konsepto ng Filipinohiya. Unahin natin ang pagtalakay sa ano ba o paano natin ito may kukonekta sa totoong realidad ng lipunang Pilipino. So tara, tingnan natin to. Habang dumadaloy sa kasaysayan ng gobyernong Trilocracia, walang habas namang pinagsasamantalahan ng mga mananakop ang likas na yaman sa geografiya ng Pilipinas. Ilang buwan na ang lumipas, ilang linggo na ang lumipas, last lecture na nga natin ito, naitatak na sa inyong isipan at kamalayan na ang idea na binabanggit dito. Mula noon pa lang, sa panahon ng mga Espanyol hanggang sa kasalukuyang panahon ay napagsasamantalaan pa rin ang ating mga likas na yaman. At alam niyo yan, okay? Kumbaga, itong idea na nababanggit sa slide na ito ay nababanggit na yan ilang beses na sa loob ng 4 buwan at kalahating buwan na ating pagle-lecture. Hindi mamamayan ng mga Indio, ang trato nila ay hindi ordinaryong mamamayan, kundi mga alipin. At alam nyo rin yan. No? So, kung mapapansin nyo, itong unang slide na ito ng realidad ng lipunang Pilipino ay kung inyong nababasa at kung inyong naririnig, ay para itong pagre-recall sa mga ideyang natalakay natin. Pangatlo dyan, sa paglikwad ng kasaysayan, inagaw ng Amerika ang tagumpay na nakamit ng mga tipunero. Sumiklab ang gerang Pilipino-Amerikano. So sa nationalismo at tipunan natin sa panahon ng Amerikano, ito ay ating natalakay. No? So talagang para tayo nagre-recall sa mga idea at mga detalye na ating napag-usapan. At alam na rin natin yan. Sunod, ito. Dito na tayo unti-unting magkakaroon ng mga realization. Kung yung lisang na edukasyon ng mga Pilipino ay nagawa nitong ma-offend o masaktan ng inyong mga damdamin dahil sa mga sinasabing ang mga mag-aaral daw ay nangangalap naman ng impormasyon para makapasa at makasagot ng tama, makapasa sa semestre. Pero dito, baguhin natin at tingnan natin sa iba pang mga mas formal na pamamaraan. Sa formalismong karunungan, ang talino ay nakatuon lamang sa ano ito at paano ito. Ng mga ideya o bagay sa mga signatura ng mga kurso, lumalabas na talagang umiikot lamang yung tanong sa ating isipan sa mga tanong na madaling sagutin tulad ng mga tanong na nagsisimula sa ano at paano. Halimbawa, kung yung maalala ng first meeting natin, hindi nabanggit ko sa inyo no first meeting natin last year, hindi umiikot ang subject na ito sa paghahanap ng sagot kung kailan pinanganak si Rizal, sino yung mga kapatid ni Rizal, anong araw pinanganak si Rizal, etc. Dahil yung mga sagot sa mga tanungan na yan ay napakadaling hanapin.
napakadaling sagutin kahit hindi ka na mag-isip. Basta na-memorize mo, di ba? Doon umiikot, pero hindi tayo nagagawang mapag-isip. Magagawa natin magamit ang ating isipan kung babaguhin natin yung katanungan. Halimbawa, bakit ipinanganak si Rizal? O kaya, kung hindi namatay si Rizal, ano kaya ang posibleng mangyayari sa lipunan? O bakit namatay ang anak ni Rizal? Etc. Kumbaga, mga tanong na hindi answerable ng yes or no. Bagkus ay answerable ng mga mahabang kasagutan. Yes. No. Mahabang kasagutan daw eh. Visit na yan. Anyway, tiwalag sa realidad ng lipunan o kapamuhayang Pilipino at talino ng mga ng mga dokado kuno. Yan, totoo yan. Sa last lecture natin, nabanggit natin yan. Na napakaraming mga mabatas o magagaling o matatalino sa ating bansa pero hindi nakapokus sa totoong kalagayan ng mga Pilipino ang kanilang talino. Hindi doon nakatuon. Sa halip na tawagin silang edukado, gusto lang silang intellectual na idiot. Yaong nakapagkamit ng mga diploma sa tersyaryong antas ng edukasyon sapagkat marunong sila sa napiling disiplina na walang kamawangan sa tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino. Batay sa scientificong pananaw. Tulad ninyo, mga future engineer. Naks. Kayong mga future engineer, siyempre sa inyong disiplinang mapipili. Kung iisipin niyang mabuti, yung pinaka-basic, yung pinaka-unang papasok sa isipan niyo pala, okay? Yung pinaka-unang papasok sa inyong isipan na ideya, maiisip niyo kagad na, or makita niyo kagad na saang banda ng inyong kurso matatakil na kailangan ng inyong kurso ng, ng ating lipunang Pilipino. Aling bahagi ng inyong kurso o ng inyong pagiging engineer makatutulong ang inyong mga naaaral para totoong kalagayan ng lipunang Pilipino. Ang una niya maisip, baka wala o hindi makita dahil napaka-technical, napaka-scientific at mechanical at mga technical, ganyan, lahat. Kumbaga, napaka-technical, okay, technical nga ng inyong kurso. So, kung ganun ang kung hanggang pagtanda ay ganun ang inyong magiging kamalayan ng kaisipan, ay kabilang kayo rito sa binabanggit ng slide na ito, mga intellectual na idiot. Oops. Masarap pakinggan, intellectual pero idiot. Di ba parang nabanggit ko ito, 2-7, noong Lunes, klase ko sa 2-3. So para sa 2-7, 2-7. Noong Lunes, klase ko sa 2-3. At sinabi ko sa kanila na sa aking mga karanasan at naging kakilala, sana kayo kung kalaunan ay mag-engineer na kayo, huwag nang isarado ang inyong isipan at kamalayan sa mga ordinary na mamamayan. Ang sabi ko sa 2-3, paano kapag mayroong nagtanong sa inyo ng ordinaryong mamamayan kung anong ginagawa, anong meron sa inyong ginagawang makina, computer, infrastruktura, ano, ang sabihin nyo ba, hindi nyo alam yan, engineer lang nakakalam yan. Wag sana kayong maging sarado ang isipan sa pagbibigay ng pagpapaliwanag at pagpapaunawa sa kanila sa kung anong inyong ginagawa. Lumalayo tuloy talaga ang estado, kalagayan ng mga nasa masa kumpara sa mga nasa akademya. (2-3) at 2-7. Hindi kayo nandito sa akademya.
o sa kursong inyong pinili para yumaman lang, hindi lang dun. Para dahil maganda ang tunog ng inyong kurso, hindi lang dun. Nandito kayo sa kursong ito para makatulong makahanap ng mga pamamaraang mas mapapagaan pa ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga kapwa niyong Pilipino kahit ito ay nasa bahagi o nasa antas ng masa. Wala kayong pipiliing target audience or target market dahil wala kayong dapat na maging target market dahil ang inyong mga lilikhaing gagawin, iimbentuhin, aaralin ay para sa lahat. Naalala ko yung mga tinanong ko sa 2-3. Ano pipiliin mo? 5 million o 10 million? Ano pipiliin mo? Libre o 5 million? Ano pipiliin mo? May mga ganun na akong tanungan sa kanila. Sa inyo kaya 2-7? Siyempre, wag tayo magpanggap. Wag tayo magpanggap dito. Malamang, posible. Kapag sa inyong mga harapan na mismo, o 2-7, halimbawa, meron na kailangan ng inyong kagalingan sa inyong palarangan. Kaso wala siyang pambayad, putas lamang at gulay. Ang kaya niyang ibayad. Samantala sa kabilang banda, meron nag-aalok sa iyo ng 5 milyon. Magawa mo lang na maayos itong gusto niyang magawa. Ano ang pipiliin mo? Magpapanggap pa ba tayo dito? Tulad ng sinabi ko sa 2-3, bago tayo tanggap dito 2-7. Ang pipiliin nyo yung 5 million. Tapos baka mamaya, pag pinili nyo yung 5 million, ang sabihin nyo pa, boss, wala na bang tataas dito? Taasan mo naman. Di ba? Pwede naman pareho. Tama, pwede naman pareho. Pero paano pagsabayin kung hindi dapat pagsabayin? Parang ganyan. Anong sinabi ko sa 2-3? Ganito sinabi ko sa 2-3, 2-7. Be the lesser evil. Wow, lesser evil. Bakit lesser evil? Siyempre, magiging engineer kayo eh. May mga kukontak sa inyong mga kontraktor. May mga kukontak sa inyong mga sa gobyerno para lumikha ng mga ganitong mga bagay-bagay. O kahit sabi natin mga pribadong institusyon o kumpanya. May mga kukontak sa inyo dyan. Ngayon, pag napansin nyo, alam nyo naman siguro yung value ng mga bawat bagay. Alam nyo naman siguro yung value ng mga bawat ginagawa ninyo sa inyong larangan. Napansin nyo yung parang overprice. Alam nyo na kung bakit. Ngayon, be the lesser evil. Taasan mo. Tapos dapat mas malaki ang makukulimbat mo kaysa sa kanila. At kapag mas malaki ang nakulimbat mo, doon ka magbigay pabalik sa mamamayan. Yun nga lang, sa realidad ng lipunang Pilipino, ang tanong dyan, magbabalik ka ba? Tanananan, magbabalik ka ba? Boy, hindi ko ibabalik to. Akin lahat to. Ba't ako magbabalik? Medyo ko lang. Uy, baka sinasabi niyo, napakasama akong tao ha. Napakabait kong tao. Pareho kayo, 2-3, 2-7. Alam nyo, religious akong tao. Amen? Amen. Amen. Alam niyo yan. Mabait tayong tao. Anyway, next natin sa sunod na realidad ng lipunan ng Pilipino. Eto na, napakaganda. Saktong-sakto. Ipapasok ko dito yung idea ng lesser evil mamaya. Okay, tapusin ko na itong slide na ito. Gobyernong puppet. Inutil ang konstitusyon na tulang silbi ang kalayaan ng pota. Totoo naman yun eh. Sa sistema ng edukasyon natin, nung nabanggit ko sa lektura natin sa lisyang na edukasyon ng mga Pilipino, meron na nabanggit na Jones Act, kung saan nabanggit doon na kahit na tinuturuan tayo ng mga Amerikano sa mga pamamaraan kung paano tayo mamamahala, paano tayo matututo, whatever, hindi kailanman nila pinahawak ang kagawaran ng edukasyon sa mga Pilipino bagkus sila ang namahala dito. So merong pangokontrol. At merong sumusunod. Kasi merong nagkokontrol. Parang imahe o konsepto ng puppet. May sumusunod dahil may nagkokontrol. At kapag hindi sumunod yung isa, mapuputol ang PC o tali na kumokontrol dun sa puppet. At dun mapikita na hindi pala kaya.
Tulad ng iniisip ni Pilipinas na minsan may isang puta. Hirap na hirap siya makawala sa kontrol ng mga dayuhan dahil lang kahit ultimo mga anak niya ay nakikinabang sa kanila. Kaso, may nagko-control nga. Ano nangyayari? Ito, dahil sa mahigpit na dayuhang kontrol sa kabuhayang bansa na natiling atrasado ang ekonomiya, lumalawan, bumubuti at nasumasama pa sa dati, may leukemia ang ekonomiya. Habang nalulubog naman sa utang panlabas ang buong bayan sa kagagawan ng mga namamahala sa kapakanan ng lipunan o ng bayan. Bago magsimula ang 2026, ang dami kong mga nakikita mga articles, reading materials, saka post na rin sa social media na sinasabing mas magiging challenging ang 2026 pagdating sa financial na aspekto kung saan sinasabing mas mahirapan tayo dahil tataas ang inflation rate, lalo tataas ang mga bilihin, sasabihin magbibigay nga ng mataas na sahod pero kapalit ay mataas din ang presyo ng mga bilihin at kaltas ng tax sa bawat isa. Sino bang kumokontrol ng mga yan? Parang ganito lang yung konsepto ng gusto kong sabihin. Meron tayong Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit hindi na lang gumawa ng mas maraming pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sa gayon mabayaran natin ang mga utang natin? Tapos papakonvert natin into dollar para mabayaran natin yung mga yan. Hindi pwede yun. Mayroong nag-regulate sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sinasabi, oops, hanggang dyan lamang ang halaga ng pwede nyong likahin sa taong ito. At ang nag-regulate niyan, syempre hindi ang pamahalaan natin. Ang nag-regulate niyan ay ang World Bank. Ngayon, sinong may control sa World Bank? O hindi ba? Nagtatahi-tahi na. Nakikita na natin. Ganon talaga ang nagiging kalagayan. Ganon talaga ang nagiging sitwasyon. Ngayon, paano natin ipapasok ang lesser evil dito? Sa konsepto ng slide na ito. Sa mismong slide natin binabasa ngayon. Lesser evil, kumbaga kayo bilang magiging empleyado ang manggagawa sa hinaharap na kakaltasan ng tax, PhilHealth, Pag-ibig, GSIS at SSS. Paano kayo magiging lesser evil? Kasi bakit ko ginagamit yung term na lesser evil ngayon? Magpapanggap pa tayo dito na sasabihin natin mananatili tayong mabait sa lipunang napakasahol, lalo sa mga mababait. Kapag sobrang bait mo sa lipunang ito, aabusuhin ka. Bakit hindi tayo magmistulang mala Peter Pan? Wala ka nga lang Wendy, yun ang masaklap. Pero magmistulang kang Peter Pan na kung saan o kaya Robin Hood. No, magmistulang kang Robin Hood. Wag lang yung Robin Hood na kumakain ng burger sa Senado. Wag yun. Maging Robin Hood. Pagpabalik sa anumang aspekto of form. Diba? So may mga ganung bagay. At ano pa yung mga dagdag na realidad ng Pilipino? Eto. Habang napipilas ang mga taon sa kasaysayan, parawal ng parawal ang pamumuhay sa lipunan. Palagim ng palagim ang kaayusang nagpapalakas sa pagkahayop ng nasa mga tao o mamamayang Pilipino. Ito yung sinasabi ko kanina na may mga nabasa ako ng mga article ganyan na totoo nga naman na habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon, ay ang kalagayan at pamumuhay sa bansang ito. Nahahati tayo sa mga bagay-bagay na bumubuhay sa atin, maging sa ating talino. Tulad na nakikita niyo sa slide ngayon, ang katauhang biological, pagkain na nagpapanatili sa pagkalanyo ng tao, kung saan ito ay napaka-esensyal. Mahalagang importanteng nagmamatter na tayo ay kumakain. Katauhang kultural, talinong sumusustento sa kalikasan ng tao.
rasyonal. Ang talino ay may hibo ng mga kauring kamalayan o class consciousness. Ngayon, itong talinong meron tayo ngayon, hindi hindi man pang engineer ang ating mga mababanggit, pero yung talinong meron tayo bilang pagiging makatao at magkakaroon natin ng kamalayan sa kung ano-ano ang mga uri o estado ng mga taong nakakasalamuhan natin sa lipunan. Paano ka makikipagkapwa sa kanila? Boom! Lecture ng konsepto ng kapwa. Konektado. Yung mga naunang lektura natin. Kahit yung globalization, konektado dito sa slide na ito dahil paano mo mapanatili ang pisikal na kaanyuan ng tao na malusog, maayos, kung ang mga esensyal na mga pangailangan ay ang mamahal ng presyo. Nakakalungkot nga lang isipin na parang hanggang pagko-comment lang ba sa YouTube sa mga video na documentary video na hanggang pagko-comment lamang ba tayo na sinasabi na kaawa naman sila, sana tulungan natin sila. Ano ba yung content ng docu? Yung mga batang ang kinakain lamang ay asin o kumakain lamang isang beses sa isang araw sa kanayunan kahit sa kamay nilaan. Hindi ba? So, bakit hindi tayo tawag dito? Bakit hindi natin subukang maging si ito na naman ako, nalimutan ko 27. Sino nga yung sinabi niya sa akin noon na yung I love you virus? Ano nga ba yun? Kalimutan ko na. Yung nag-hack ng ng account ng website ng Pentagon. Kalimutan ko na. Kalimutan ko na naman kung sino yun. Yung thesis niya yun tapos yung enter niya biglang na-hack yung Hindi, kailangan maalala ko siya Sino nga ba yun? 27, sino nga yun yung gumawa ng virus na yun? Onel, ayan, okay. Tama, wag nang ata. Tama yan, Red. Yun, so, para sa 27, bakit hindi tayo maging katulad, bakit hindi tayo maging si Onel de Guzman sa panahon ninyo? At para naman sa 23, bakit hindi tayo maging katulad ni Gregorio Zara sa panahon ninyo? Sino si Gregorio Zara? Hanapin niyo lang kung sino yun. Sino si Onel de Guzman? Hanapin niyo lang kung sino yun para dalawang section na nandito. Ang nangyayari kasi, nagkakaiba-iba tayo ng ating mga taglay na bait o katinuan sa kamalayang panlipunan. Ano yung tinutukoy ko na yun? Ito. Ang bait o katinuan sa kamalayang panlipunan. Sama-samang diwa o pag-iisip ng mga mamamayan sa lipunan ang kamalayang panlipunan. Tama yun. Sa loob ng kamalayang panlipunan ay mayroong dalawang kamalayang ginagamit. Ito ay mabuting kamalayang sosyal at masamang kamalayang sosyal. Ano yung mabuti? Siyempre, ang diwang nakalilinang sa pagkatao, katauhang kultural. Ano yung masama? Nakapipinsala sa kakulad ng pagkatao. Parehong nalilinang ng dalawang kamalayang ito ang ating pagkatao. Kasi class, bakit pareho? Sige nga kayo nga, 2, 3 to 7, araw-araw ba kayo mabait? Segundo ba kayo mabait? Segundo ba kayong nagpupuat? Opo, segundo ba kayong nagsasabi ng katotohanan? Segundo ba kayong nagsasabi ng kabutihan? Hindi. O di ba, minsan pa lang mabait, araw-araw masama. Di ba, araw-araw ganun ang kalagayan.
Ba't hindi na tayo araw-araw maging masama, no? Di ba kapag, teka, ang galing na naisip ko ha. Paano kung lahat ng mga Pilipino ay purong masasama? Lahat tayo masasama, segundo, araw-araw. Walang magiging mabait. Maganda epekto nun. Oo. Dahil kung lahat tayo araw-araw masama, segundo masama, lahat tayo negative. O, di ba, pag nagsama-sama lahat ng negative, ano magiging kalabasan nun? Positive. Eh, tulad ko, positive. Medyo ko lang. Walang positive. Oh, positive bata kayo eh. Ganun. So, ay, hindi ko lang sabihin, class, ina-exaggerate ko lang yung explanation dito. Pero ibig ko lang sabihin, itong dalawang kamalayang sosyal na ito sa ating lipunan ay hindi may hiwalay. Parang yin-yang. So, siguro kung alam niyo yung concept ng yin-yang, gets yun na yung ibig ko sabihin dito. No, yun. Pero ganun pa man, hindi naman walang kwenta yung ating kinalakay na konsepto ng papa kung hindi natin itong gagamitin. Sabi ko nga sa lecture natin na yun, ano pa man, ang ating kahinatnan o makasalamuha sa lipunang napakasahol ay piliin pa rin natin maging mabuti. Shit, ang bait. Amen. Amen. Anyway, next natin. Ang isinilang ang mga Pilipino sa isang sistemang kultural na umiinog sa kasaysayan. Totoo naman. Umiikot at nagre-revolve pa rin ang ating ang ating lipunan sa ating nakaraan. Nakaraan na panahon ng pananakop. Hindi man lang nagawang tingnan mabuti ang katutubong panahon kung saan wala pang mga mananakop. Paano ba naman enjoy na enjoy ang mga anak ni Pilipinas sa panahon ng pananakop? Nagme-make sense na yung minsan may isang puta na i-connect natin dito sa kwentong ito. Sa kwentong ito. Na i-connect natin yung kwentong iyon sa lecture na ito. Nakatimo sa isip ng sambayanan ng sagisag, mga tradisyon, kaugalian, pananaw sa buhay at mga pagpapahalagang pantao. Ito ang kalinangan ng bayan. Sa kalinangan ng bayan, masasalamin ng angking katauhan o identidad ng mga mamayang namumuhay sa lipunan. Makikita dito sa bayan na ito kung ano at kung paano namumuhay ang mga mamamayan sa lipunan. Kung ano-ano ang mga pinaghati ang mga tradisyon ng kaugalian at pananaw at kung paano nila pahalagahan ng mga tao. Kaso, dahil sa lakas ng impluwensya ng dayuhang konsepto, ng dayuhang kamalayan, tingnan ninyo, ultimo mga anak ni Pilipinas, sila ang mga naghihilaan pababa. Sila ang mga nagsisiraan pababa. Itong nababanggit kong idea, makaka-relate kayo dito dahil nabasa niyo yung kwento, yung istorya. At nagawa nung mai-connect sa kasalukuyang panahon ngayon. Ngayon, asan dito yung fallacy? May fallacy ba tayo nababang? Wala. Walang fallacy dito dahil ito talaga yung kalagayan ng pamalayang palipunan natin. Bukod pa doon, wisyo ng bayan, sinasaad naman na ang sakit ng kalingkingan ay iniinda ng buong katawan dahil kapag ikaw ay kumikilos, gumagalaw at nakipag-ugnayan sa loob ng lipunan, makikita mo ang ilang mga tao na meron mga ganitong mga bagay-bagay na narating sa buhay o nasusuot, nakakain o whatever. Pag nakikita mo yun, mapapatanong ko naman na paano naman ako. Kaya magiging manifesto mo na bago iba, ako muna. Parang ganito lang yan. Halimbawa, face-to-face ninyo. Nasa second floor yung classroom ninyo. Diba? Kaya third floor, ganyan. Bumaba ka para bumili ng chicherya. Minsan, inuubos mo na yung chicherya bago ka umakyat at makabalik sa room. Bakit? Dahil pag umabot yan sa room at tingin pa na nagbabawasan masyado, malamang hindi ikaw makakaubos niyan. Gets yun ba yung idea na sinasabi ko doon? Tinanong ko yung 2-3 kahapon nung Lunes. Kasi may mga lilikhain silang mga blueprints.
Handa ba silang i-share ito sa iba? Ako, handa ba silang i-share ito sa iba? Yung kanilang mga gawa? Eh, paano kapag share nila sa iba yan? Yung nabigyan nila o nakausap nila nung kanilang blueprint, sila ang nakinabang, sila ang yumaman. Kayo kaya, 27? Handa nyo bang ibigay ang inyong mga makukode na mga program o ano man? Ang hirap sagutin. Dahil baka mamaya sila nga naman makinabang. Ito nga lang, good example nga lang eh. Sa mga classroom, sa bawat bahay, lugar, establishmento, may mga fluorescent lamp. Fluorescent lamp na nakaimbento, nakalikha ay si Agapita Flores, isang Pilipino. Ngayon, sino nakikinabang at kumikita ng kanyang imbensyon? General Electric, GE. Kahit i-search nyo sa Google kung anong kumpanya ang General Electric or GE, ito ay foreign company. Dahil sa ganong sistema, dahil sa ganong takbo, kultura o ikot ng mundo, baka isipin nyo lang, ay, ibenta ko na lang din kaya ang aking imbensyon. Kasi paano naman ako kung hindi ko gagalaw? Paano ako mabubuhay? Siguro si Onel de Guzman, naisip niya, paano ko makakapasa? Ay, bahala kayo dyan, hindi nyo ko pinasa sa thesis ko. Enter ko to. Ang pagkahumaling ng madla sa salapi ay nagbubulit sa pagkatao ng karaniwang mamamayan sa pagiging paninda na lamang. Ouch! Na kung saan tinutumbasan ang talino ng kaukulang dami ng pera. Boom! 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 Ang serbisyo sa lipunan ay pay, may bayad. Ang lipunang sahol sa makataong sensibilidad ay sadyang kalipunan lamang ng mga hayop. Ang tao ay hayop. Scientifically, hayop tayo. Morally, hayop tayo. Philosophically, hayop tayo. Hayop kayo eh, di ba? Hayop kayo. 2723, hayop kayo eh. Ang tahon nga dyan, hindi ko alam. Hayop tayo lahat eh. Posibleng ngayon, class, college pa lang kayo, hindi nyo paslubosang nararanasan, nararamdaman ng talagang pagkahayop ng lipunan. Pero kapag kayo ay empleyado manggagawa na sa bansang ito o kahit sa ibang bansa, doon nyo makikita kung gaano kahayop ang ating lipunan. Ngayon, hinahayop ka, anong gagawin mo? Boom, doon papasok na naman ang paano naman ako. O ngayon, makikita natin nakikita natin na talagang dapat balanse at talagang dapat sabay o hindi mahihiwalay ang mabuting kamalayang sosyal at masamang kamalayang sosyal. Magkasama talaga. Iyan. Walang taong kada segundo ay lagi siyang mabait. Wag ako 2-3 tsaka 2-7. Pero hindi ko naman sinasabing paninigan natin ang pagiging masama. Medyo konti lang, ganun lang. Medyo lang. Ano bang klaseng kamalayan o katinuan meron si sir? Ewan ko. Ba't ako ganito? Ewan ko, Lord. Ang kamalayang burgis o utak burgis ay nangingibabaw sa dominante sa kamalayang panlipunan. Supil na nakapailalim sa kamalayang sosyal o social psyche ang diwa ng masa na tinatawag na collective unconscious o supil na kamalayan. Mamaya ko nababasahin yung pangatlo. May kakayahan tayong bumili ng Starbucks. May kakayahan tayong bumili ng iPhone. May kakayahan tayong bumili ng H&M, Uniqlo, Zara, Adidas, Nike, Salomon, New Balance, OnCloud. May kakayahan tayong bumili ng mga ganyan. Pero sa kagustuhan na dahil sa paninindigan ng ating kamalayan na ito ay ang ating magiging kaligayahan, lagi mong hahanapin yung kaligayahan na yan. Kaya unconsciously, lagi kang hindi
lagit-lagi kang hindi nasasatisfy o nakukontento dahil lagit-lagi mong hinahanap yung kasiyahan na iyan. Kasiyahan na pansamantalang ibinibigay ng mga material na bagay. Kasiyahan na ibinibigay at dinilikta ng lipunang ito na dapat meron kang ganyan, dapat meron kang ganito. Paano ka magkakaroon ng ganito? Anong gagawin mo? Doon napapasok yung mga posibleng magawa mong pagkahayop. May mga pagkahayop naman na ang gusto ay para sa kabutihan ng kanyang kapwa. May mga pagkahayop naman ng kagustuhan ay para sa kabutihan ng kanyang sarili. May masamang mabuti, may mabuting masama. May masamang mabuting gumagawa ng masama, may mabuting masamang gumagawa ng mabuti. Alin ka na lang doon. Ngayon, kung pagsasama-samahin natin yung mga yan, tanging sa wisyo ng bayang malaya sa kilatis na makaagham, makalipunan at mapagpaunlad, masusumpungan ng lipunang Pilipino ang pagkawala ng pagkahayos sa pagkatao. Nung last lecture natin na lisang na edukasyon ng mga Pilipino, nakalagay doon na ang idea ay masasabing malaya ang isang bansa kapag likas niyang ginagamit ang kanyang wika sa lahat na aspekto. Tinanong ko kayo, malaya ba ang Pilipinas? Alam niyo na yung sagot. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo sa lecture na iyon, pagkatapos ng lektura natin lagi, pagkatapos ng pagkikita natin lagi, mawawala naman ito. Malilimutan niyo naman lahat to. Hindi niyo maaalala ng mga to. 2, 3, 2, 7. Matatapos na ang semester ngayong buwan na ito. Bukas makalawa. Sa susunod na buwan, sa susunod na semester, hindi na kayo magkakaroon ng ganitong mga idea at usapan. Hindi niyo na ma-encounter yung mga ganitong mga idea at usapan. Hindi niyo na marireach yung mga ganitong kamalayan. Paano kayo magpapatuloy? Ngayon, sabihin natin, nasaan ngayon dito yung mga dapat nating alalahanin o yung memorya? Wala, dahil wala naman akong pinapamemorya. Yan ang dapat natin gawin ay unawain at tingnan natin kung ano yung nangyayari sa ating lipunan at kung paano kikilos bilang isang kapwa. Yun nga lang, iba-iba talaga ang taglay nating mga talino na siyang naging batayan ng ating katinoan. Iba-iba yung ating taglay na talino? Oo. Talino ng bayan. May tinatawag ng kaisipang burgis at may tinatawag na kaisipang proletaryo, anak pawis. Unahin natin yung una. Kaisipang burgis. Ideya ang saligan ng katotohanan kaugnay ng mga bagay-bagay na may buhay o walang buhay. Yan, material na bagay. Tayong mga Pilipino, hindi naman tayong ganap na nakalaya sa mga dayuhang mananakop. Tayong mga Pilipino ay hindi naman talaga lubusang nakalaya sa ideyang kailangan natin mabuhay katulad ng kailangang pamumuhay. Ultimo sa Pilipinas, sa komento ng minsan isang puta ay kahit gusto niyang lumaya at makaalis sa poder ng mga dayuhan ay hindi niya magawa dahil ang kanyang mga anak ay humaling na humaling dito. Kapit sa patalim ang kanyang ginagawa. Kaisipang proletaryo ang nakapawis, nakabatay sa material na realidad ng buhay na sinasalamin lamang ng mga ideya. Kung ano ang mismong nangyayari sa realidad ng ating lipunan, ng ating pamumuhay, doon magbabatay kung anong ating dapat na gawin para tayo magkaroon ng ganitong kamalayan. Kahit ultimong material na bagay. May dinamismo kasi. Dynamic. Okay, may dinamismo kasi ng talino sa lipunan. Ano yung ibig sabihin doon? Ito, tingnan natin. Dinamismo ng talino sa lipunan. Sa hatak ng pangailangan, nagkakaugnayan ang mga makauring talino.
sa lipunang Pilipino. Di ba? May mga ganung mga bagay. At hindi natin may kakila yun. Harap ng potato corner. Wait lang ah. Ayan. Dahil iba-iba yung ideolohiyang taglay natin, class. Iba-iba tayo ng mga um, kagustuhan, kamalayan, o ano man. Iba-iba yung mga bagay-bagay natin inaatupag sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ideolohiya nga. Ang kilatis ng talino na humuhulubilo at umatupag sa mga bagay-bagay kaugnay natin pamumuhay. Pero minsan, hindi natin may kakailang gusto natin maranasan ang buhay na meron sa mga mayayaman. Kaya hindi nawawala ang talinong burgis na nakaayon at nanglaga sa interes at kalingan ng uring burgesya. Gayon din sa talinong proletaryado na kumakalingan sa kapakanan ng uring alakpawis, hindi pa rin nawawala sa atin yan. Buti na lang at sa PUP kayo nag-aaral. O nag-aaral. Dahil naipapamulat sa inyo at nakita ninyo ang dalawang bagay. Kung galing kang pribado, galing kang sectarian school or anak mayaman ka, di lang halata. Makikita mo ngayon ang pagkakaiba dahil sa iyong pag-aaral sa PUP, sa ikalawang taon mo sa PUP, nakikita mo ngayon mga dalawang bagay, magkabilang bagay. Nakikita mo yung yin-yang, nararanasan mo yung yin-yang na binabanggit. Na natututo ka na wag kong masyadong ipakita na mayroon akong dito mga bagay-bagay. Wag kong masyadong ipakita na kaya kong punan yung mga pangailangan sa matrikula o pangailangan sa mga dapat bilhin. Dahil may mga kaklase akong hindi naman kaya yan. Kailangan ko maging sensitibo. O kaya, hindi, may kakayahan ako. Kaya kong tumulong. Ibibigay ko sa kanila, tutulungan ko sila. Iba-ibang mixing ng kamalayan ng talino sa atin. Talagang hindi nawawala. Kaya ngayon yang hindi na paghihiwalay eh. Hindi na pag-iiba eh. Kahit na hindi na pag-iiba, may tanggalian pa rin. Kahit nag-aakitan at nagpipinggian ang mga makauling talino sa pabrika, pagtasaka at sa gobyerno, mayroon pa rin nangyayaring pagkakaiba. Talagang kitang-kita natin yung layo ng agwat ng mga kapitalista at manggagawa ng mga proprietaryo at magkasaka at ang mga namumuno at ng mga mamayan. Kasi bakit? Sa tagisan ng talino ang tanggaliang daloykal, hatid ng kapakanan o kagalingang makauri, karaniwang nagbubundulan ang mga emosyon. May mga pagkakataon na nakukubabawan ng pagkahayag ang pagkatao, ganon sa pingkian ng kapangyarihan na ginigit ng karapatan. Sa gayon, humahantong sa karahasan ang kilgilan ng mga makauring talino. Hindi na pagkakaiba. At ang nangyayari, mas lumalayo pa. Di ba sa liktura natin na lisang na ito kasi ng mga Pilipino, mas nahihiwalay at napapalayo ang mga mayayaman at ang masa. Mas napaghihiwalay ang kanilang talino. Nagkakaroon ng tunggalian ng interes ng ideya. At kapag nagkakaroon ng tunggalian ng interes o ideya, matadami ang emosyon. Yan ang dinamismo ng talino sa lipunan. Nabukod pa dyan, sa pribilehiyadong pedestal, kinaroroonan ng ilang angkan ng Diyos. Wow! 10% ng 85 bilyong populasyon. At marawal na pamumuhay ng masa, katawagan sa lahat ng uri sa lipunan na api at napagkasamantalaan.
Tahasang antagonistiko ang mga suliraning kinasasangkutan ng magkahidwang mga uri. Madaling maayos ang mga karaniwang di pagkakaunawaan sa mga hanay ng masa na di antagonistiko. Pero kapag mayayaman, sabi natin gumamit na tayo ng layman's term, kapag mga mayayaman, makapangyarihang uri ang mga nagkaasangkutan dyan na naghihilwaan, tiyak hindi yan madaling maayos. Lalo na kapag mayaman at mahirap, hindi nagkakayos. Pero sa hanay ng pare-parehong nakararanas ng araw-araw ng pakipagsapalaran, madaling magkaayos. Kaya sa mga lectures natin na lumipas, ina-emphasize natin, bigyan natin ng pagkakataon ng sariling lente. Yung konsepto ng kapwa, nationalismo, tipunan, pati yung globalisasyon. Bigyan natin ng lente at binigyan natin ng pagpapaliwanag tungkol sa paano ito nagagamit at na pagkasamantalahan sa sistema ng edukasyon. At nabanggit ko doon sa last lecture natin, ang lisya ng edukasyon ng mga Pilipino, na mayroong specificong slide doon na mababanggit ko rin sa isang lecture. At ito yun. Lalo na sa next na slide na ito. Ang mga aparato ng ideolohiya. Yung nabanggit ko sa inyo, sa 2.7, last year ko pa nabanggit, sa 2.3 nung Monday lang. Nabanggit ko yung ideological state apparatuses. Ano itong ideological state apparatuses na ito? Ito lang naman yung mga nagbibigay o dapat ganito yung meron ka, o dapat ganito yung kurso mo, o dapat ganito yung gawin mo, o dapat magbalik ka sa Diyos, o dapat mag-abot ka dito, whatever, ganyan. Lingid sa kaalaman ng mga karaniwang tao sa lipunan ng Pilipino ng kanilang asal, ugali, gusto, hilig, pananaw sa buhay, panindigan ay pawang hinuhutok ng mga palatong ideolohikal. Pamilya, paaralan, simbahan, gobyerno at mass media. Sa pamilya, halimbawa, hindi mo naman gusto yung kurso pero sabi na dapat ito ang maging kurso mo dahil ang ate at kuya mo ay nagtapos sa medisina. Dapat sundan mo rin sila sa medisina. O kaya ang ate o kuya mo ay nagtapos ng magna cum laude, ikaw dapat maging magna cum laude ka rin. May mga bagay-bagay na dinidikta na ito yung dapat, gito yung dapat, gito yung bawal, gito yung bawal, gito yung masama, gito yung masama. Na binabanggit sa pamilya pero minsan hindi natin gusto. Sa paaralan, kahit ang sindang paaralan, may mga tinuturo sa mga paaralan na kontrolado. Halimbawa, kung galing kang sektaran or Catholic school, talagang kontrolado ang mga ideyang maririnig mo doon. Piling-pili, nakasala. Sinala na nila, no? Na-drain na nila kung ano yung mga dapat. Meron ng strainer na ginamit. Sa paaralan din, minsan may mga pagkakataon na sinasabi ko, halimbawa, halimbawa yung isang universidad sa Quiapo, yung Manuel L. Quezon University. O, di ba nabanggit ko yun sa inyo dati? Na yung Manuel L. Quezon University sa Quiapo, nakahango sa pangalan ng ama ng wikang pambansa, pero ang kanilang universidad ay English-speaking campus. So, merong ideological state apparatus na dapat sa loob ng campus na ito, ikaw ay gumagamit ng English at hindi ka nagpipilipino. Kahit na directly contrasting to doon sa ama ng wikang pambansa na pinaghalawan ng kanilang pangalan ng universidad. Simbahan, sinasabi rin na bawal ang ganito, masama yung ganito, pero kung mapapansin nyo sa mga balita, sila rin mismo ang gumagawa. Paano pa sa gobyerno? Meron nga mula pa November, di na pumapasok nagtatago na Tapos papakinggan yung boses siya, dapat papakinggan siya. Aba, ewan ko na lang.
At ewan ko ba kung bakit parang nagmimistulang. Hindi pala nagmimistulang, hindi rin parang, ewan ko ba. At nagiging isang palabas na lamang o komedya ang meron dyan dahil punong-puno ng mga artista. Halimbawa, 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 nung 2020 yung lockdown, um, nagpakalat ng mga checkpoint sa mga boundary. Hinarangan na, hindi na pinapasok yung mga tao noon, di ba? Ganyan. Yung unang gabi ng lockdown. Sinong mga nandoon sa hilera? Mga pulis, mga militar. Anong alam nila doon sa sakit? Anong alam nila doon sa usaping kalusugan? Hindi ganoon karami, hindi ganoon kalawak. Pero bakit sila yung pinopronta? Ang ibig ko lang sabihin dito, dapat kung sino ang mas may alam o may karanasan sa isang sangay ng gobyerno o sa isang sangay ng pamumuhay, ano man, dapat sila ang nandoon. Kung sektor ng edukasyon, dapat dati siya, naranasan niya maging guro, naranasan niya maging principal, naranasan niya maging part-timer. Dapat ganun. Ang mass media, ang pinakamakapangyarihan sa limang yan. Dahil mas nadidikta niya kung ano mga dapat na meron dyan. Ang mass media, kaya rin niyang baluktutin ang mga paniniwala. At ang mass media, kayang-kaya niyang kontrolin ang ating isipan at kamalayan na dapat ganito yung pananamit mo. Pananamit mo, dapat meron kang iPhone, dapat meron kang iPad. O taon-taon, dapat bago. Dapat lagi kang may bagong sapatos. Ang mass media rin ang nag-alterate ng mga balita. So ngayon itong limang ito, na aparato ng geological state apparatuses, ito ay mga bagay-bagay na, ito yung limang bagay na nagdidikta sa atin kung paano dapat tayo umasal, ano dapat ang ating ugali, ano ang ating mga gustuhan, hilig, plano, ano ang dapat natin mga bilhin at gawin para tayo ay makasabay sa lipunang dapat daw ganito ang lipunan. Napakabigat, no? Ng ganong idea. Parang mapapatanong ka lang, so paano ka mabubuhay, sir? O ano, sir? Ba't wala pa na, sir? May meeting ba talaga? Anong oras na, oh? 2 p.m. Ha? 2 p.m. Yung sa 6 p.m. na. Ano man na, sir, kontakin mo na. Teka, kukontakin. Wait lang, class, ha. Time first muna, mga tol. Mga ate, kuya, time first muna. Oh, going back, mga tol, idol, ayan. So, bigyan natin ng summarization yung mga nabanggit natin kanina. Okay? Unahin natin sa epistemolohiya ng Filipinoluhiya. Nabanggit dito, kahit doon sa lisyong na edukasyon ng mga Pilipino, nating huling lektura bago ito,
Sistema ng paglinong sa talino ng edukasyon. First meeting pa lang natin, alam mo, tandang-tanda ko to sa first PowerPoint ko. Nakalagay doon sa dulo, bandang dulo ng PowerPoint ko na kailangan, ang anong kailangan natin, tapat, angkop, at narapat na pampublikong edukasyon. Binanggit ko sa inyo noon na kaya ayaw nila tayong bigyan ng sapat na budget sa sektor ng edukasyon ay dahil para patuloy tayong mapagsamantalahan at pakinabangan kung ano ang kakulangan na meron sa ating mga natutuhan na pag-aaralan. Kaya kayo nandito, 2327, ay para makakuha, makasagap ng mga tamang talino at kamalayan na inyong magagamit sa iba't ibang larangan na inyong mapupuntahan. Nakaprograma sa paaralan ng akademya ang paglino sa talino, agaham at sining ang timbulan ng pedagohiya. Plus, okay lang maging matalino, okay lang napakaalam mo sa mga mechanical, sa mga technical, sa mga scientifical, na mga terminolohiya o mga gawain, o sa mga circuit, o naman, okay lang yan. Pero minsan, kailangan mo rin lagyan ng konting ubod-buran mo man lang ng konting sining ang iyong buhay para matuto ka namang magkaroon ng pagkilala o appreciation sa bawat bagay. Para hindi ka abstract, para naman may kulay ang pinta at hindi ka lang black and white charcoal. Sana gets nyo yun. Isip ang pinagtutuunan ng pedagohiya. Totoo naman, sa isip ang tamang puntahan ng mga pedagohiya ang ating gagamitin. Malusog at malikhaing kamalayan, malusog at malikhaing kamalayang palipunan ang pinagsisikhayang linangin ng mga scholar o pantas ng buhay ng lipunan. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Malusog, ewan ko lang kung nabubusog ba kayo tuwing linggo o tuwing every other week natin pagle-lecture. Ewan ko ba kung nabubusog kayo sa mga sinasabi ko, pero sana nagagawa niyong maging creative sa pag-iisip sa inyong curiosity na paano nga ba ako maniniwala o paano ko magagawa o paano ko papakinggan ang sinasabi ni Sir sa lecture namin na ito, paano ko i-apply ito sa aming subject, sa aming kurso, o paano ko i-apply ito sa mismong aking pagkatao. Yun. Ano ba? Ito ba? Lumipat ka na, ayan. Taliwas sa nabanggit ang katotohanang umiiral sa sistema ng edukasyon na ating tinalakay last meeting sa lisang na edukasyon ng mga Pilipino. Ang totoo, 2327, marurunong ang produkto ng umiiral na sistema ng edukasyon. Kasi, marurunong na tanga o intellectual idiot ang mga tituladong nakalatag sa iba't ibang profesyon. Marurunong pala kayo eh. Marurunong na tanga. Yun nga lang. Pero kaya-kaya niyang baguhin yan. Kaya kayo nandito. Nabanggit nga dyan, karunungan, lagi nasa kapakinabangan at kabutihan ng lipunan ng ating iisipin. Oo, sa part-time guro na docu na aking ipinapanood sa inyo. Nabanggit ko doon na sa simula din mo talaga isipin mo ng iba. Sa simulang isipin mo muna yung sarili mo muna. Pero darating din kayo doon sa punto na iisipin mo na rin yung iba. Kung paano ka makapagbabalik na hindi nalalaman ng iba, na hindi binobroadcast sa iba na nag-aabot ka ng pagkain sa kung saan-saan, na nag-aabot ka ng damit sa mga kung saan-saan mga tao, na hindi binobroadcast sa iba, binobroadcast sa whatever, na hindi mo pinapalagay yung mukha mo sa tarpaulin para sabihin kayo ang nagdahilan kung bakit naipagawa ang tulay o ang ospital o naman. Napakaraming pwedeng maging titulo ng inyong pangalan. Sa simula, sa dulo, pwedeng maraming idikit na mga titulo. Pero sa dami ng mga yan, paano mo gagampanan ng mga yan? O alin ang mga ginagampanan mo talaga ng lubusan? Kaya nga sabi ko sa inyo dati, napakaraming mga matatalinong tao sa mundo pero hindi lahat marurunong. May mga marurunong nga tanga naman o intellectual idiot. Class,
Aktibong mawawasak ang pagkamakasarili sa kolektibong sarili ng mga uri ng pagkatao sa lipunan sa pamamagitan lamang ng karunungang Pilipino na mula sa mga karanasan ng sambayan ng Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao, sinisinop ng akademya pinagsama-sama ng mga guro para sa kaunlaran ng bansa at kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Kung doon sa last lecture natin na lisyang na edukasyon ng mga Pilipino, wika pa rin ang pangunahing suliranin, partikular ang Ingles, West, wikang Pilipino, nagbigkis ng iba-ibang wikang lalawiganin o bernakular, ang tangi makalilinang sa talino ng sambayanan na makatao, makalipunan, makabayan at may pandaigdigang pananaw. Pinaka-layman's example nito, nabanggit ko to sa 2-3. No? Halimbawa, merong isang ordinaryong mamamayan na nagtanong sa inyo, 2-7, ng mga bagay-bagay na tungkol siguro sa inyong kurso, sa inyong trabaho, sa inyong larangan. Ipaliwanag ninyo ito sa abot na inyong mga kaya. Pero subukan ninyo ito ipaliwanag sa wikang unang ninyong manggagamit at pareho ninyong maunawaan at maintindihan. Baka kasi mamaya, ipinapaliwanag mo na nga yan gamit ang wikang banyaga tapos ikaw lang din ang nakaintindi ng mga terminong binibigay mo sa kanya. Given na nga na hindi namin, halimbawa ako, wala akong masyadong alam ng mga terminolohiyang ginagamit sa inyong kurso. O paano na ito maipapaliwanag sa akin bilang isang walang kaalam-alam sa inyong mga ginagamit na terminolohiya? Wikang Pilipino. At alam nyo class ng wikang Pilipino ay hindi lang Tagalog. Dapat tandaan nyo yan. Hindi lang Tagalog ang pinanggagalingan ng wikang Pilipino. Ngayon, para masuma total natin itong lecture na ito ng ngayong gabi, tingnan natin itong graph na ito. Yan. Makikita natin dito yung kahulugan ng Filipinoluhiya na binanggit natin kanina. Gamit-gamit yan. Aatras tayo ng konti. Karanasan, aatras. Sana gets nyo yun ha. Karanasan nga past na, lumipas na. Aatras tayo ng konti. Huhugot tayo at kukuha tayo doon ng mga karanasan mula sa wika, tao, kultura at lipunan. Pagsasama-samahin natin yan at naayusin sa tamang proseso, tamang balangkas at tamang dokumentasyon at diskurso. Talinong bayan ang malilika. At kapag ito ay nagagawa ng ipaabot sa iba, ito ay magiging tuntungan o foundation natin. Magiging karunungang gagaway sa atin. Para saan? Sa paglikha ng mga pangailangan sa lipunan. Sa tatlong salik na lipunan. Ekonomikal, politikal, at kultural. Malamang kayo ay nasa ekonomikal. Pero hindi nyo rin may kakailang kayo ay mapapabilang pa rin sa politikal at kultural. Dahil siyempre, kultural, kumikilos ka sa lipunan. Politikal, may mga sinusunod kang mga polisiya. Ekonomikal, kurso ninyo. Pagsama-samahin natin ito gamit ang ating mga pundasyon na ginamit, mga pundasyon na ating inaral mula noong unang araw. Pagsama-samahin natin ito gamit ang tamang proseso, sistema at dokumentasyon na tamang pagkasaayos ng mga lektura ating mga pinag-uusapan. Pagsama-samahin natin ito gamit ang inyong mga sariling karanasan na inyong presenta sa minsan may isang puta. Pagsama-samahin natin lahat ng mga yan. At yan ang tinatawag na Pilipinas at pambansang kaunlaran. Ibig sabihin, nagagawa nyo na pala yan. Wala kayong minimorize 2327. Bagkus ina-apply nyo na pala yan all throughout ng ating semestre. Nagawa niyong mapatunayan yan, yung presenta ninyo. Minsan may isang buta na talakay. So, nagagawa niyo na pala ito. Ngayon, paano na lang ito? Kung nagagawa niyo na ito, paano niyo na lang ito may papaabot sa iba? Yun ang tanong sa inyo.
Hindi niyo ba napansin o siguro ngayon niyo lang napansin, na-realize na lagi kong binabanggit na ito yung magiging tuntungan natin o foundation natin para pare-pareho tayo ng perspective. Okay, sa inyong gagawin activity, dapat i-ugnay niyo sa inyong sariling karanasan at sa lipunan, ganyan-ganyan. Ngayon, pinagsama natin yung mga yan, mga tol, mga ate, kuya. Pinagsama-sama natin yung mga yan. Pagsasamahin niyo naman ngayon yung mga yan. Para kapag kayo ay nagtatrabaho na sa hinaharap, boom, tarat-tarat. Boom, tarat-tarat. Para boom, tarat-tarat tayo mga tol. 5,000, bitin ng jacket yan. Kala niya seryoso. Parang baliw, no? Seryoso ako naglalaki. Pero para magaan lang, no? Para mag-gets siya yung sinasabi ko. No? Pero hindi ako addict, okay? Hindi ako addict. Lord. Ito lang. Yun, so, nagagawa niya na pala yan eh. Ginagawa niya na pala. O kung ginagawa niya na pala, di ba, tingnan nyo, i-realize nyo ha, yung konsepto ng kapwa, nagagawa niya na rin. Alam niyo yun, yung globalization, nagagawa niya na rin dahil bumibili kayo ng mga bagay-bagay. Nationalism at lipunan, nagagawa niya na rin dahil alam niyo yung kalagayan o yung kasaysayan natin. Yung lisya na edukasyon ng Pilipino, alam niyo rin dahil nararanasan natin yun. At yung lipunang ginagalaw natin ay pare-pareho lamang pero iba-iba tayo ng mga nakasalunguhan natin. Ngayon, pinagsama-sama natin yung mga dunong, karunungan na yan. Gamit yung mga perspective na ating sinasabi sa lektura natin, dapat pare-pareho tayo ng perspective kaya ganito, ganyan. Tangay na, nandun na tayo. Nandun na tayo. Pambansang kaunlaran, mga tol, ate. Mga Bex, pambansang kaunlaran tayo dito. Kaya nakakatuwang isipin na kahit malalim ang usapan ng lekturang ito, di naman kailangan magpakalalim pa dahil kung inyong aalalahanin, ginagawa na natin ito. Boom, ang ina, nag-relapse bigla oh. Bigla akong maalala, uy, oo nga no, grabe. Ano oras na pupunta? Kaya 2-3 or 2-7, alam nyo, napaka-coincidence nga naman din talaga. Wala akong balak na pagsamahin kayo sa isang klase. Wala akong balak na pagsamahin kayo. Balak kong paghiwalayin kayo. Yung 2-3, 4 o'clock. Then yung 2-7, 6 o'clock. Pero napaka-coincidence na pareho kayong mga magiging engineer sa hinaharap. Wow, kiniklaim ko na magiging engineer kayo sa hinaharap. At angkop na angkop itong pinag-uusapan natin sa inyo dahil sa larangan ng inhinyero, paano nga ba kayo makatutulong sa iba? Minsan ba magiging mabait ka o minsan ba magiging masama ka? Minsan ba ang kaisipang burgis ang gagamitin mo o minsan ba ang kaisipang proletaryado? Minsan ba isipin mo yung kapwa mo? Minsan ba titingnan mo kanong mga patok sa globalisasyon ngayon? Minsan mo babalikan mo yung nakaraan kung anong mga epekto o nangyayari sa ating kasaysayan na parang hindi mo na magawa o maulit ngayon sa kasalukuyan. Ano-ano ang pwede mong gawing disiplina? Ano-ano ang posibleng mga karunungan maiaambag sa mundo? Baka mamaya ikaw na ang future ng inaantay ng computer world or ng mechanical world. Baka mamaya ikaw ang makakahanap ng pamamaraan para mapababa ang presyo ng ilang mga bagay-bagay. Pero ang challenge sa inyo dyan, papansinin ba kayo ng ating pamahalaan? Yung challenge ay hindi negative, kundi positive. Yun. At dyan nagtatapos ang ating lektura ngayong gabi. Salamat sa pagdating, 2-3 at 2-7. Di ko man alam kung nasaan kayo lahat ngayon. Kung anong ginagawa ninyo, kumakain, gumagala, nagdodota, nagmo-Mobile Legend, nag-scroll sa Facebook, namamasyal, kadate yung hindi mo naman magiging jowa pero umasa ka, ganyan. So di ko alam kung anong ginagawa nyo ngayong araw o ngayong gabi pero
Sana, nasa mabuti kayong kalagayan. At sana, maalala nyo lahat ng mga ito, lalo next week. Wala akong ipinapakabisado pero meron naman kayong dapat mga maunawaan. Di bali, huwag kayong mag-alala. Open notes naman ito. Yun nga lang, magkaiba yung tanong ko sa inyo sa 2, 3, chapter 7. Magkaiba yung mga tanong. Pero open notes naman ito. Lahat na lang pwede nyo dalhin. Na PowerPoint, recording, Google, dictionary, almanac, Bible, Quran, lahat na. Dalhin nyo para baka may masagot kayo, may makuha kayong sagot mula doon. Pero, yeah. Kaya nga, 2, 3, 2, 7. Sa pagpasok, papakita nga ako sa camera. Ayan. Ayan, so, bagong look tayo ngayon. Wow, A. So, anyway, na-appreciate ko yung pagdating, 2, 3, 2, 7. Na-appreciate ko yung dalawang class president na nagagawang mag-relay ng information sa mga klase nila na kayo ay mag-merge muna ngayong gabi. Yun, so yeah. Kita-kits tayo next meeting sa ating face-to-face exam. Sana magawa niyo akong ma-heads up kung saan room tayo. 2, 3, 2, 7, ma-heads up natin. Katingin ko sa 2, 7 lang ako magkaroon ng challenge dahil lagi tayong wala tayong specific na classroom talaga dahil online lang tayo. Pero sana magawa natin ito ma-heads up na, ito yung classroom natin sa exam natin sa Wednesday. Ganyan. So, kita-kits tayo. 2, 3 sa Monday, kita-kits din tayo. Update na ako sa room natin. Alright? Yun, so kung na tayo, may katanungan ba tayo sa lecture natin ngayong araw? Nagambahan ako ba kayo? Totoo lang, inuuto ko lang kayo eh. Nakikinig naman kayo dyan. Uto-uto talaga kayo. Inuuto ko lang kayo. Mukha ba akong teacher? Addict to eh. Medyo ka lang. Kabukin, may tanong si Kabukin. Nagtaas siya ng kamay. May tanong ka nga ba, Kabukin? Rasa napindot. Napindot lang niya. Yun, anyway, so, salamat. Haribol, God bless. Padayon. Ingat kayo lahat. Kita-kits next